Ito ang kasentruhan ng lungsod ng Naga. Halos mag-iisang linggo na mula nang nanalasa sa amin ang bagyong Christine sa buong Kabikulan, pati na rin sa iba't ibang parte ng Luzon. Unti-unti na ring humuhupa ang tubig baha sa aming lugar. Kasabay ng paghupa ng tubig baha, ang dating sariwang hangin na malalanghap sa aming lugar ay napalitan na mabahong hamoy at alikabok. Habang ako'y nag-iikot sa kasentruhan, nakita ko ang tambak ng basura. Kagaya ng mga nakita ko ang mga naluging paninda, mantika, asukal, pansit, harina at iba pa. Daang-daang sako ng bigas ang nakita kong itinatapon na lang dahil nga hindi na ito mapakinabangan at napasok ng tubig baha nung kasagsagan ng bagyong Christine. Kahit sinong tao ay matutulala kapag nakita mo ang isang kalunos-lunos, lalo na kung pinagpaguran mo itong puhunan na to at inutangan pa. Lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong sa amin. Lahat kami nandito ay lubos na apektado sa aming pang-araw-araw. Hindi namin alam kung saan namin kukunin ang aming pagkain dahil kami nawalan ng hanap buhay. Ang lahat ng mga paninda sa aming lugar ay wala ka nang mabibilhan, maging bakery, bigasan, grocery at iba pa. Nangangamoy at nabubulok na bigas ang nakaimbak sa labas ng isang tindahan sa aming lugar. Pribado man o gobyerno, lahat sila ay nagpaabot ng tulong kagaya ng bigas, dilata at iba pang pangangailangan sa aming pang-araw-araw. Kasabay nito, maging tindahan ng mga appliances ay hindi nga pinatawad ng hagupit ng bagyong Christine at pinasok ito ng tubig baha at maraming nasirang mga kagamitan. Nagmistulang mga basurang nakaimbak ang nasayang na mga groceries na inanod ng tubig baha at maputik pa rin sa aming kapaligiran. May mga ibang daan na malinis na at wala ng mga nakaimbak pang basura. Medyo matagal-tagal pero unti-unti ay makakabangon na kami. Sinisimula na ng local government ang paglinis sa aming lugar, gaya ng pagpadala ng isang malaking traktora upang mahukay ang mga makakapal na putik na hindi na madaanan pa. Ang mga kapwa ko Bicolano ay voluntaryong naglinis ng kapaligiran. Tulong-tulong silang maghukay ng mga makakapal na putik sa daan. Halos kasi ay hindi na madaanan ito. Sa lahat ng mga dinaanan ng trahedyang ito, ay dapat tayo magpakatatag at nakikiramay po ako sa mga naulila dahil sa kasagsagan ng bagyong Christine sa aming lugar, pati na rin sa Batangas at iba pang parte ng Luzon. Lahat tayo ay magpakatatag. May awa ang Diyos, tutulong sa atin. At higit sa lahat ay huwag na huwag nating kakalimutan na magpasalamat sa Diyos at humingi ng tulong sa Kanya upang tayo'y gabayan at patatagin ang ating mga puso. Lahat ng pagsubok ay lilipas din. Nakakalungkot man na nangyari sa atin, lagi natin tatandaan, lahat ng pagsubok ay ating malalampasan. Paggising natin at pagmulat natin sa susunod na araw ay magiging panibagong bukas at pag-asa. Yan po, dami pong mga bigas na sayang, nabubulok na po, nangangamoy na. Pero nilinis na rin po yung kapaligiran. Dami po mga putik ang iniwan po ng pinsalan ng bagyong Christine. Aming lugar, maraming mga tambak na basura. Ayan. Sayang, sayang bigas. Halos maraming mga negosyanteng nalugi. Hindi lang ito bastang baha ka. Sabi. Ayan po, siguro
libo-libo pong nasayang nalugi ng mga negosyante dito sa Naga. Kaya puro putik, wala na mapakinabangan ng mga paninda. Kaya puro ano na lang, hindi na mapakinabangan, i-dispose na lang yan. Mabigas na pinasok ng baha, hindi na mapakinabangan. Wala po yun, puro putik po. Dahan-dahan na, baka madulas. Ayan po yung iniwan na sandamakmak na putik. Galing po yun sa ilog ng Naga River. Ngayon po ay October 30, 2024. Dito tayo sa sentro ng Naga. Lakad tayo. So, unti-unti na rin nagbubukasan po yung mga ibang mga establishment. Ang iba po sarado pa hanggang ngayon. Nilinis yung mga bigas na nabubulok. Pwede pang na hindi na mapakinabangan pa. So matagal-tagal po yung linisan dito kasi marami pong napinsala ng bagyo. Kaya po parang ano po, halos putik na po yung daan namin. Dami pong nasayang po ng mga gamit, mga negosyong nalugi. Tapos bigas, yung nanginayang sa bigas nabubulok. Na to ay may general cleaning sa aming lugar. Pansamantala mo nang sinasara ko yung mga roads para makapaglinis ng maayos. Grabe. Medyo matagal-tagal pa kami makarecover, pero siguro abusin pa ng isang buwan. Hindi basta-basta na ano agad.
Lahat po yan mga nasa paligid natin, mga tindahan po yan. Yung iba, nililisan na mapili itong magamit sa pinabangan. Kaya po, ukay-ukay, mga damit na naanod ng tubig baha. Saka yung grocery stores po namin dito sa Naga, pinasok na rin. Mga drugstore, bakery, at iba pa. Puro tambak po ng basura mga nandito. Saka kung sa amoy po, grabe po, talagang masangsang po yung amoy po rito. Saka halo-halo yung nangangamoy bulok po dito sa aming lugar, sa sentro. Kaya ngayong araw na to ay naglilinis na rin po ang city government at tinatanggal na po yung mga putik, na mga makakapal na putik, para makapagsimula na po kami at makabangon na rin po ang Bicol Region. Yan. At kanya-kanya na pong linis, at ang iba po ay nagbubuluntar na po na maglinis po ng kapaligiran. Gaya po nito. Yan po yung update mo natin ngayong araw na to, dito po sa kasentrohan ng Naga, at may mga part na pong malinis, at unti-unti na pong nililinisan ng po namin, local government po namin dito sa Naga. So may mga iba pang part po na puno pa po ng basura, puno pa ng putik, pero unti-unti naman pong nakakabangon na rin po ang Bicol Region. Kaya lang back to zero po kami dito sa aming lugar. Kaya magsisimula ulit kami sa back to zero. Ayan po ang mga update po natin ngayong araw na to. Mag-iingat po kayong lahat, and God bless you po sa inyong lahat. At makakabangon rin tayo, hindi lang po sa Kabikulan, pati na rin po